Guys, may sasabihin ako sa inyo, no? Alam ko marami mga tao na hindi nyo alam to. At napakahirap gawin to. No, pag once na nangyari sa buhay mo to, napakahirap gawin. Pero ito yung reality. No? Ito yung dapat nyong gawin. Dito kasi guys, dito malapit sa bahay, dinitirahan ko, mayroon kasing namatay. Mayroong namatay, tapos bata pa. Sobrang bata pa yung namatay. Ngayon, iyak nang iyak yung mga kamag-anak, yung mga magulang, kasi nga, namatay eh. Ngayon, ang tanong guys, ang tanong dyan, dapat bang iyakan ang isang tao pag namatay? Dapat ba tayong maghagulhuls ng iyak? Ubusin natin yung luha natin sa kaiyak dahil namatay yung isa sa mga malapit, no? Isa sa mga minamahal, kamag-anak, pinsan, anak, kapatid, nanay, lula, lulo. Dapat ba tayong umiyak? Dapat ba nating iyakan sila? No, namatay ang asawa mo, namatay ang anak mo, namatay yung pamangkin mo, or kahit sinong namamatay na malapit sa iyo. Dapat ba nating iyakan? Well, kung ako ang tatanungin nyo, ang may sasagot ko dyan, kung dapat bang iyakan pag once namatay ang isang tao, depende. Depende sa sitwasyon. No? So, bigyan ko kayo ng mga dahilan, no, kung bakit kailangan mong umiyak pag once may namatay. Halimbawa, namatay ang asawa mo, namatay ang anak mo, namatay ang kapatid mo, pinsan mo, or kahit sino na malapit sa iyo, no, dapat mo bang iyakan? Ganito guys, ang tao pag namatay talaga, hindi ka dapat umiyak. Hindi ka dapat umiyak. Bagkus, halimbawa, namatay ang asawa mo, hindi ka dapat umiyak. No? Hindi mo dapat iyakan pag namatay ang asawa mo or anak mo. No? Makaramdam ka lang na ang hihinayang ka dahil ganito ang edad mo, namatay yung asawa mo, na ganon, manghihinayang ka, pero hindi mo dapat iyakan pag once na namatay ang anak mo, asawa mo. Hindi mo dapat iyakan. Ganon yun guys. O iiyak ka lang. Iiyak ka lang kung namatay ang asawa mo. Halimbawa, sumakay sa eroplano. Sumakay sa eroplano ang asawa mo. Umuwi ng probinsya. At ang nangyari, nagkaroon ng aksidente ang eroplano. Nagkaroon ng may bird, pumasok sa engine ng eroplano, nasunog yung eroplano sa ulap, sa impapawid, hanggang sa sumabog sa ulap. No, sumabog sa ulap, tapos nandun yung asawa mo, nakasakay sa eroplano na yun na sumabog, nagiging abo. Nagiging abo ang katawan ng iyong asawa, wala ka nang marirecover kahit anong parte sa kanyang katawan. Doon ka dapat umiyak. Bakit ka dapat umiyak? Kasi wala kang marirecover. Wala kang katawan ng asawa mo na ilagay mo siya doon sa mga libingan, parang nawala lang siya bigla. O di kaya sumakay ang asawa mo ng barko, nalunod yung barko, at nandun yung asawa mo, kinain ang katawan ng asawa mo ng mga isda,
yun ka dapat iiyak. Yun ang mga ganong klaseng kamatayan na dapat mong iiyakan. Kasi, hindi mo marirecover ang katawan ng asawa mo. Kaya sabi ko nga, depende sa pagkamatay. Pero kung ang anak mo namatay sa sakit, nagkapulmonya, nagkadingge, o di kaya na-aksidente, or kung ano-ano pa, nahulog, so basta kung na-stroke, namatay, at nandyan yung katawan, hindi mo dapat kaiiyakan yan. Kasi, yung asawa mo, or yung kapatid mo, naililigpit mo yung katawan. Naililigpit mo yung katawan, dinala mo, nilagay mo sa kabaong, nagpinadasalan mo ng 9 days, tapos bago dinala sa sementeryo, dinaan mo muna sa simbahan, pinamisahan mo yung asawa mo, dinala mo sa sementeryo, ginagawan mo ng magandang libingan. So, hindi mo dapat kaiyakan yon. Manghinayang ka lang. Sayang yung anak ko, napakaganda pa naman nun. Sayang yung pangarap ko para sa kanya. Sayang yung anak ko kasi matalino. At ang taas ng kanyang mga pangarap. Sayang yung asawa ko. Dapat kasama ko siya kung paano palaguin namin ang aming negosyo. Sayang yung asawa ko namatay. Dapat nandito siya ngayon mag-aalaga sa akin. May mga ganun guys. Hindi mo dapat kaiyakan yun. Pero kung namatay ang asawa mo, nalunod, na hindi mo na na-recover yung katawan, doon ka dapat umiiyak. Yun ang mga kamatayan na dapat mong iyakan. Kasi kahit kuko ng namatay ay wala kang nare-recover. No? Namatayan ka ngayon, nandyan, gumastos ka ng malaki, tapos nauwi lang sa pagkamatay, di mo dapat iyakan. Madaling salita guys, ang kamatayan ng isang tao, hindi ka dapat iiyak or hindi mo dapat iyakan. Depende sa sitwasyon. Kung namatay yung tao na wala ka man lang na-recover, kahit damit man lang, wala kang nakita sa kanya, bigla na lang naglaho, dapat kang umiyak dahil hindi mo siya napapalibing doon sa libingan. Yung katawan niya, nilamon na lang ng kung ano-ano. Halimbawa, gumuho yung bundok, natabunan yung pamilya mo doon. Yun ka dapat umiyak kasi namatay sila na hindi mo sila naiaasikaso ng yung kanilang pagkamatay. Yun ang dapat kaya ka. Pero kung namatayan dyan, nandyan yung katawan, sa may nilalamay mo yan dyan ng ilang 9 days, no? 9 days nakalamay yung katawan ng namatay sa bahay mo o sa St. Peter. Hindi mo dapat iyakan yun. Ito guys, sinasabi ko lang na ang pagkamatay ng isang tao ay hindi mo dapat iniiyakan. Pero mayroon ding dahilan para iyakan ang isang tao pag once na namatay na. Pag wala kang nare-recover sa katawan doon sa taong namatay. Ano yun guys, no? Kaya kung mamatayan man kayo, huwag niyong iyakan. No? Huwag niyong iyakan. Hinayang lang, no? Ang ganda-ganda pa naman ang anak ko. Mukhang artista pa naman yun pag lumalaki, no? Sayang yung anak ko, no? Kasi ang tatangkad yun, gustong-gusto ko pa paglaki nun, magiging NBA player. Gusto ko maging PBA player. Manghihinayang ka, pero hindi mo dapat iiyakan talaga. Hindi mo dapat iyakan. Diba yung magulang mo namatay, no? Dahil sa sobrang malala na yung sakit. Mga ganon, huwag mong iyakan. So, tandaan nyo guys, no? Ang pagkamatayan ng isang tao ay di dapat iyakan.